Ito ay ang S-80 Peril submarine na prinisenta ng Spain at inaalok sa atin upang mapalakas pa lalo ang ating depensa, mas lalo na sa isyu ngayon na panggigipit ng China sa atin sa West Philippine Sea. Ang patuloy na pang-aabala ng China sa mga sundalong Pilipino, mga tauhan ng Coast Guard, at mga mangingisda sa kanilang sariling karagatan ay nagpapalakas ng argumento na ang Pilipinas ay dapat mag-invest sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pandagat na depensa. Sa aspetong ito, ang Navantia, isang kumpanyang pag-aari ng Estado mula sa Espanya na may mahabang kasaysayan sa paggawa ng military ships, ay nagsumite sa Philippine Navy ng isang alok na nagkakahalaga ng $1.7 billion para sa pagdevelop ng isang puwersa ng mga submarino. Sa isang press conference, sinabi ni Guillermo Zamarripa, isang importanteng manager mula sa Navantia, na nag-aalok sila ng malaking tulong sa Pilipinas. Ang tulong na ito ay may kasamang dalawang bago nilang submarines na S-80 Isaac Peril class. Bukod dito, magkakaroon din ng malawakang pagsasanay ang mga tauhan ng Philippine Navy at ituturo sa kanila kung paano gamitin at alagaan ang mga submarines na ito. Ang layunin ay tulungan ang Pilipinas na magkaroon ng sariling kakayahan sa pagprotekta ng bansa. Ang Navantia ay nag-aalok ng buong solusyon para sa bagong submarine force ng Pilipinas. Mayroon itong kakaibang konsepto para sa mga submarines at aalalay sila at tutulong sila para maging epektibo ang mga submarines na ito. Sila rin ay mag-aasikaso para sa mga kailangan natin sa pagsasanay at trabaho sa opisina, sabi ni Zamarripa. Ang mga S-80 submarines na gawa sa Navantia Shipyard sa Cartagena ay parte ng flota ng Spanish Navy. Ang mga ito ay parte ng klase na tinatawag na Isaac Peril at sila ay espesyal na uri ng submarines. May mga teknolohiyang ginamit mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo na ginamit dito. Ang mga S-80 submarines ay kayang manatili sa ilalim ng tubig ng hanggang 3 linggo. Ito ay mas matagal kaysa sa ibang submarines na ilang araw lang bago sila kailangang lumitaw para mag-charge ng kanilang mga baterya. Ito ay nagpapataas ng kanilang abilidad na maging stealthy at hindi makita. Ang mga S-80 submarines ay 81 metro ang haba. Kayang gamitin ang mga ito sa mga misyon sa dagat, gaya ng pagsalakay mula sa dagat papuntang lupa, pagsusuri at pagbabantay, at laban sa mga kalaban sa dagat. Subalit, tulad ng iba pang malalakas na kagamitang militar, ang kanilang pangunahing layunin ay pang-iwas at pananakot. Kung hindi man maiiwasan ng digmaan ay meron tayong dagdag na depensa para sa ating mga kalaban. Ang mga S-80s ay may kakayahan din na magpaputok ng mga American Tomahawk at Harpoon missiles na ginagamit ng US Navy para sa mga atake mula sa dagat patungo sa lupa. Itinatampok nito ang kakayahan ng submarino na makipag-ugnayan sa iba't ibang mga sistema ng depensa. Mayroon din silang mas pinabuting sistema ng kontrol ng platform na binuo ng Navantia Systems na kayang maglagay ng tao sa loob na limitado sa 32 na katao at pwede pang magdagdag ng 8 na extra pero kailangan ay may permiso. Sinabi ni Zamarripa na para ma-host at ma-maintain na fully loaded ang S-80s, sila ay magtatayo ng submarine camp na may kasamang mga infrastruktura at suporta sa logistika sa Ormoc, Leyte. Pinaliwanag niya na matapos suriin ang iba't ibang potensyal na lokasyon sa buong bansa, kinilala ang Ormoc bilang isa sa perpektong lugar para sa future submarine base dahil sa mga dahilan tulad ng kaligtasan mula sa masamang panahon, mababang panganib sa lindol, kalapit sa Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban City, at suporta sa logistika dahil sa umiiral na aktibidad sa pantalan ng lungsod. Idinagdag ni Zamarripa na ang paglalagay ng submarine camp sa Central Philippines, partikular sa Leyte, ay saktong-sakto sa estratehiya ng gobyerno na magtatag ng mga naval assets sa iba't ibang lugar para sa seguridad at mabilis na pagpapadala sa kanilang mga misyon. Inaasahan rin na ang ganitong malaking hakbang ay magdudulot ng mabilis na ekonomikong pag-unlad sa lungsod at probinsya sa pamamagitan ng paglikha ng libu-libong direkta at indirektang trabaho na kinakailangan sa operasyon at pagmamantini ng mga submarine na Isaac Peril. Sa alok ng Navantia, ito ay naglalaman din ng pagpapagawa at pagdevelop ng isang modernong pasilidad para sa pagsasanay kung saan matututo ang mga magiging crew ng submarine kung paano gamitin ang bagong klase ng sasakyang pandagat na tinawag na Isaac Peril, na pinangalanan matapos ang inbentor ng makabagong submarine na isinilang sa pampang ng Cartagena. Sa isang kasaysayan, ang inhinyero noong ika-19 na siglo, na maikli lang na nanirahan sa Maynila, ay may kalsada na pinangalanan sa kanya, Calle Isaac Peril, sa distrito ng Ermita sa Maynila hanggang ito ay binago noong 1962 at tinawag na United Nations Avenue. Ang plano sa Pilipinas ay katulad ng training site ng Navantia sa isang lungsod, mga 5 oras na biyahe mula sa Cartagena. Dito, ang mga taong magsusupervise at mag-ooperate ng submarine force ay magkakaroon ng pagsasanay gamit ang mga simulator at onshore at sea training na may suporta mula sa Spanish Navy. Ang pagkakasali ng Spanish Navy hindi lamang sa
operasyon at maintenance training kundi pati na rin sa tactical training ng mga Pilipino, kasama ang mentoring sa administrative tasks, ay itinuturing na malaking kalamangan natin para sa Navantia. Ito rin ay malaking benepisyo para sa Pilipinas, dahil makakasiguro ito na suportado ang kanilang mga tauhan ng Spanish Navy, na gumagamit ng mga S-80 submarines. Sinabi ni Zamarripa na ang pagsasanay ng unang crew ay malamang nagaganapin sa Spain, ngunit ang mga susunod na training sessions ay gagawin sa replica center na magkakaroon ng parehong pasilidad tulad ng mga simulator upang ihanda ang crew at staff para sa iba't ibang misyon. Isa pang mahalagang bahagi ng alok ng Navantia ay ang sovereign guarantee ng gobyerno ng Spain sa utang na katumbas ng 100% ng huling halaga ng kontrata. Ito ay magdudulot ng mas mababang interes sa utang dahil ang panganib ay ipapasa ng Spain. Ang pagbabayad ay magsisimula lamang pagkatapos ma-deliver ang mga submarine, mga 7 hanggang 8 taon pagkatapos ng inaasahang kontrata ng gobyerno na pirmahan. Isa ang Navantia sa 3 kumpanya na hanggang ngayon ay nagpakita ng interes na mag-supply ng mga submarine sa Pilipinas matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang intensyon na magkaroon ng kahit isa upang mapalakas ang depensa ng bansa at modernisasyon ng sandatahang lakas. Sa kabila ng lahat, ang Pilipinas ay ang tanging malalaking bansa sa Timog Silangang Asya na walang submarine fleet. Noong 2012, may mga submarines na ang Indonesia, Singapore, at Malaysia, kasunod na rin ang Vietnam. Pati na rin ang Myanmar ay may sariling mga submarines. Inilahad din ni General Romeo Bronner Jr., ang hepe ng sandatahang lakas, ang kanyang nais na magkaroon ng submarine fleet upang suportahan ng Philippine Navy, na kasalukuyang nagre-review ng mga alok at ang tamang panahon at budget para suportahan ang programang ito. Maliban sa Navantia, ang naval group ng France at ilang mga Koreanong kumpanya ay nagpakita rin ng interes na mag-supply ng mga submarines sa Pilipinas at tulungan itong magtayo ng submarine base. Pero naniniwala si Zamarripa na mayroong mas magandang alok sa mesa ang Navantia dahil sa kanilang commitment na hindi lamang magbigay ng mga submarine. Offer namin ay hindi lang mga barko kundi pati na rin ang buong package. Aniya, hindi kami nagde-deliver at saka aalis. Nandito kami para suportahan, sabi ni Zamarripa. Nag-uusap rin ang Navantia para sa isang 5.2 na bilyong piso kontrata upang mag-supply ng close-in weapon system sa Philippine Navy. Ang sistemang ito ay binubuo ng 235mm Millennium guns na nakapatong sa espesyal na base na madaling mamount sa mga umiiral na Navy frigates tulad ng BRP Antonio Luna at BRP Jose Rizal nang walang pangangailangang malalaking pagbabago. Maaari rin itong magkaroon ng local na serbisyo sa Freeport area ng Bataan sa hinaharap. Sinabi ni Zamarripa na ang Navantia ay committed sa relasyon sa Philippine military, na nagpapatuloy sa matagalang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa na may malalim na ekonomikong at kultural na koneksyon at magkatulad na kasaysayan. Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ka ba sa alok ng Espanya para bumili ng submarine sa kanila? Paki-comment sa ibaba ang sagot at huwag na rin kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po sa panunood.